October 13, 2023, nung nanganak si Mama Pig. Sobrang saya namin dahil di talaga namin in-expect na October 13, 2023 siya manganganak at nagkaroon siya ng 8 anak. Nung nanganak si Mama Pig ay di namin nalapit sa kanya ang kanyang mga anak dahil sinasaktan niya ito. Kaya di agad sila nakadede. Maski si Francis ay inaaway na niya. Nagpalipas kami ng gabi, baka maging okay lang si Mama Pig. Pero sa kasamaang palad ay mas naging maldita ng malala si Mama Pig dahil habang pinapalapit namin ang kanyang mga biik para makapagdede ay itinutulak niya ito papalayo sa kanya. Kaya nagpapalipas na naman kami ng gabi, baka magbago ang isip ni Mama Pig. Pero kinabukasan ay nagulat na lang kami dahil humihina na ang mga biik. Dahil mahigit 12 hours na ang nakalipas, di pa rin sila nakadede. At di nagtagal, sa 8 mga biik, 2 na lang ang natira at 6 ang namatay. Hindi namin kontrolado ang buhay ng mga biik. Maski kami ay di namin kayang tanggapin dahil akala namin na magiging maayos pa ang lahat. Pero bago kayo magsalita sa amin ng masama, tignan niyo muna ang mga totoong nangyari nung nanganak si Mama Pig. Alas 9 ng umaga nung biglang tinawag ako ni Francis, napasigaw ang aking ngalan na para bang may nangyari. Ay dahil pala nanganak na si Mama Pig. At talagang hindi talaga namin inaasahan na mangyayari ang araw na iyon. Kaya dali-dali kaming tumakbo at ni-rescue ang anak ni Mama Pig dahil nakita namin na parang sinasaktan niya. Hindi na namin alam kung ano ang gagawin namin. Kaya basta-basta na lang kami kumuha ng basahan para ipangpunas po sa mga biik. Dahil nga sa first time namin to ay nanginginig ang buong katawan namin ni Francis. Dahil hindi pa umabot ng 115 days ay nanganak na siya. So hindi kami nakapag-prepare dahil sa araw na yan ay meron kaming lakad dapat. Pero sa kasamaang palad ay hindi natuloy dahil sa di inaasahang pangyayari. Dahil nataranta na kami, ginawa na lang namin yung best namin sa abot ng aming makakaya. Ayun, nanganak na pala. Nanganak bigla. Ayan, yung kanyang baby. Hi! Itaro mo na yung ba? Hi! Hi! Kaya pala kahapon, parang na siyang nagsigaw-sigaw makalab kahapon. So parang kailangan na siguro talaga namin magpagawa po ng yung may pabakod po sa kanyang isikagilid makalab. Bagay na siya. Kita pala ko, ganit yung kunda ko. Ito no? Wala ka, ubi dapat ta. Oh my God, first time namin tumakalab at wala kaming kaalam-alam kung paano. Ngayon mga kalab is pupunta kami ng fish pond or pupunta kami doon sa Butuan at ipapaayos namin yung aming laptop. Pero talagang sinadya talaga na hindi kami makaalis dahil pala dito. Nay mo na ako kay sumulok anak mo sa baboy lugnot-lugnot ng gabi ng mga anak. Gani, nung sabi? Lugnot-lugnot ka lang kita. Sakit ka rin sa gano. Alam mo? Luyo ra kaayo. Luyo ra kaayo. Sana madami yung kanyang anak. Ganun pala mga anak ang baboy mga kalab. Parang medyo siya mga kalab parang di niya yung kanyang sarili kung ano yung gagawin niya. Ano ba inunlan ba? Nagkangak naman na siya. Sabagay ba hapid-hapid ba? Tangtang ko bro. Sorry pa. Bin!
Guluwa, ano ba? Ano lang, pinapihiri. Ayun, naman naman siya mga tulo. To the rescue po si Mama Inday at si Papa Buboy. Ayan. Abi, Yeah, mabarig pa. Simod, napuhian ang brand. simod rabi. Tapuhi daw. Simod, simod ra. Simod ra siguro ha. Dagkur mo, tina na yun. Ano ba naging kakubakong ba yung kakumakuan? Nilabaran naman ay kay Abuno mo rin. Na? Wah, sa ilong ka. Ano ma? Ay, ilong na, sakto na na. Ay, naku, pinagdayan na yung palit pa. Ang ilong prank bro. Madaman. Tapi. Kalami ko yung mga trap. Okay. Why, kuhan? Binog. Tapos dalawa. Labantayan May ang hindi mo ninyo. ma-action, no? Yung biyahe. Anong pagpatotoy. Tapos may gani kay... Wala ka, dapat may butuan ma. Hindi kay wala. Sama din ang ganito. Pare, no, ito kung gamay hindi gamit, kasi hindi ka mag-lisod. Ay, guluwa na. Wala, paluin mo ka pa. Hindi ko kaloob na rin. Di ba? Wala na yung ilong. Ilong na siguro Wala pa. sa ilong. Wala nang naong Wala na lang yung kuhan, lawas. Ito na, basta magprograma. Inayeng! Ano tayo? Di, anana, abi. Sakto na na. Ay, sa kayo murag, may kuhan. Ituwad yung conference. Ituwad sa. Di, anana, abi. Anak-anak. Di, anana, abi. Piko yung... Kuhan na. Kawin yung tiin. Ano? Ayun. Anak-anak tiyan, perso. Anak-anak tiyan. Ayun, ko. Basta sa ba? Ang hinga man. Hindi nga, ay, nagmukuha na na. Sige. Na, para. Ituwad yan or mag-gawas ang yung tubig. Tuwa sa luwa. Na, mata na. Mata na. Ay, kaya na rin ito. Yay! Na, buka-buka yung mata. Siya. Yay! Nimata na siya. Tingale! So, ito siya mga kalab is nag-una yung kanyang paa. Ito. Wala yung kasakitan sa baboy ay kay may nakuna. Ibalik mo siya. Gawas na niya. Ibalik. Medyo nahirapan siya mga kalab yan kasi parang nilabas na ng mama niya tapos ibinalik po sa loob. Hindi mo siya ganang na Hindi kay kuhan yung mga anak. naipit. Order dayon. Ikaw, ipang tanagot. Kaya kay tutok siya. Sige lang. Now. Kita niyo ito. Pakuhin ko ano. Ay, Dako mo kayo ni. dako. Sakitan siya. Para di siya magkakuha. Dako. Pagkadagko na anak. Ang anak niya. Kaya na, wala ako na. Yung pang-apat na lumabas ay medyo malaki siya tapos kaya pala yung pag-anak niya mga kalab ay parang Sakit ba? parang sumigaw siya. Ito, tanay mo ka sa pramugro. Ang iyang kwan ba? Nagkwan mo, ituwad ni mo. Para sa tao ba, ituwad. Sige, ano, pabawang sa tubig. Ano yun? Ano na ko rin labas? Sa kayo sa dalog. Tubog. Hey, 5 na. So, kapag nanganak po si Mama Pig mga kalab ay up to 10 minutes po. Tapos, lalabas na naman po yung kanyang anak. 10 minutes na naman po. Yun yung na-obserbahan po namin.
Ayan, 6 na. Hi! 6 na. Huwag na narinig ka on. Anim na mga ka-love, thanks God. Okay silang lahat. Okay, ang tayo lang na. Ano sana? Kalibang na gani. Kapit ko na siya. Kalibang siya? Ayan. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 na mga ka-love. Simod, Pi, simod. Ha? Isa lagi na kasi yun eh. Ha? Lakas mo. Last na, Bi? Hindi natin naabutan yung isa mga ka-love. Nagika, ano yung inumlan? Di inumlan ba na? Hala, kung inumlan, di no? Ayun mga kalab, lumabas na po yung parang medyo may cellophane po. Inumlan yung sa Bisaya pa. 8 lang yung anak niya, pero okay na yan. Medyo lumabas na po yung kanyang inunlan. So, kung talagang yun talaga, so 8 lang po yung kanyang anak. Pero, titingnan pa rin namin, mag-aabang pa rin kami dito kung meron pa siyang mailalabas na anak. So, ano kayang reaction ni Giselle? Kasi si Giselle wala dito mga ka-love. Nasa school siya. So, sigurong I know na talagang mabibigla siya kung bakit may mga anak na ang kung bakit may anak na ang baboy. Yan na, 8 sila mga ka-love, 8 sila lahat. Sana magkaanak pa yan. So, ayun mga ka-love, final ho talaga. 8 na mga biik lang po yung nailabas niya dahil lumabas po yung kanyang mga inunlan sa Bisaya pa. 2 po yung lumabas mga ka-love at ang lalaki na parang puno ng tubig or ganyan. Dahil mga 10 minutes na bago siya natapos pagkaanak, ang gagawin natin ngayon ay papapainumin natin siya ng tubig mga ka-love. Di muna natin siya papakainin within 24 hours. Tapos kung tapos na yung 24 hours, so bibigyan natin siya ng feed po na mga 1/4 sa umaga, tapos 1/4 na naman po sa tanghali. Tapos ayun, kaunti-kaunti lang mga ka-love para syempre di din magutom yung ano natin, si Mama Pig. Pero ang gagawin natin is papainumin muna natin ng tubig para kasi di ba nakakauhaw talaga yung nagli-labor. Tapos medyo hinihingal siya mga ka-love, kaya painumin natin siya ng tubig. Tubig pa rin. Ayan. Tubig Mama Pig. Ayan, kasi nauuhaw siya. Tapos, yung pagpanganak niya po mga ka-love is naglabas po siya ng dumi. Nung nag-anak siya sa ika-6 po na biik, una lumabas yung kanyang dumi, tapos yung yung biik na naman yung lumabas. Pero di ba kadalasan po sa mga baboy na bago nanganak is hindi talaga sila ng dumi. Kasi medyo hindi pa sila naglalabas po ng dumi dahil medyo nagko-concentrate pa yung mga ganap doon sa loob ng kanyang matris para maibalik po sa normal. Kaya, pero medyo ang swerte na din kasi habang nanganak po yung aming inahin, medyo naglabas po siya ng dumi. Pero kaunti lang naman, hindi naman gaano kadami. Nangangaway si mga pig.
Isa. Uy mo. So, mo na ako. Binatan, binatan mo kung saan. Sige. Ayan, sige. Ayan siya. Di. Ako tingatoon pa siya, Bing. Manungat na siya. Dapat dito ka na. Awa ka siya ng kulungan ba? Wait natin. Ayan. Ha? Nangangagat na si ano, si Mama Pig. So, ayan. So, ayun mga ka-love, kinakagat niya yung kanyang anak. Muntikan po nakagat si Francis, buti nga lang nakatayo siya dito. Papagawa na namin siya ng mga ka-love, yung may bakal sa gitna para doon siya mga ka-love, para hindi po maipit yung kanyang anak. Kasi tinanay namin nilagay yung isang biik mga ka-love, parang kinakain niya. So, ngayon po mga ka-love is pupuntahan po namin yung po sa aming baboy mga kalab, kasi siya po yung nakakaalam kung ano mga kalab, kasi medyo na-trauma talaga kami, nagulat kami mga kalab. So puntahan natin ngayon. Ayo. Kol, may uto na Kol. Uy! Oh! Baboy, bakit? Anak naman ito. Oh, nanganak na? Pwede ba siya magpa? Siya lang magpuan, mamanghat man. Ano sa nanganak? Karon, Alas 9. Kumana! umana gani. Sige, salamat eh. Survive Oh, ninyo. i-survive yun ang isa. Pero mas mayo, kasi nga rin pa-survive, wala man yun napatay. Pero paakon yun niya. Pero iya rin yun ang buhian. Umurag iraw itong buhian ba niya? Ano na po niya? Pero ingon din mo daan, kaya basig inkiton ganyang mayo na. Pero iya yung kaon, di lagi na mo kaon, kaya ito gibuhian mo Iya man na. gipa kanina pero yang gibuyan. Umurag iraw mo itong murag isagangan ba? Hindi, usahay nga, utrohon yun niya kay, nagtuo mo gud siya nga ang iyang baktin, inyong gigami, inyong banggi, Kuha. gikuha ba? Susunod lang po si Kuya mga alas 2 po ng hapon. Talagang normal lang ho talaga daw yun mga kalab. Basta doon na po sasabihin ni Kuya kung ano yung mga dapat gawin po. So let's go. Sige, sige anak. Sige lang siya anak. Kita mo. Ay. Law, kung ganda law. So nag-struggle pa tayo dito mga kalab. Ayaw niyang uminom. Sige, ayan. Hinahanap niya yung kanyang anak. Di pa kasi pwede naming ilagay. Baka siguro anuhin niya.
Yung sa state. Ha? Aranjo. Buka na. Ayaw, sa. Ay mong kamot. Bak, Nanganak. nanganak na siya. Anong say mo sa'yo sa man? Kaya. So tignan niyo po yung kanyang mga kalab skin. Para po siyang velvet. Dahil sa sobrang ano niya mga kalab. Alam niyo mga kalab, yung paglabas po nila mga kalab is hindi po sila maingay. Wala po silang iyak na narinig namin. Ngayon lang. Di kami sure kung galit ba siya sa kanyang anak or talagang gusto niya lang ipagtanggol. Kasi kanina parang ginanon niya talaga yung biik. Kaya dinadali-dali namin na kinuha ni Francis yung biik. Baka siguro kainin. Pero sabi po ni Kuya, kailangan daw magsugal ng isang baboy para malaman daw natin kung kakainin niya ba or hindi. So ganun daw talaga kapag inahin. So ngayon po mga kalab is bibili po kami ngayon ng bumbilya na orange po yung kanyang ilaw na 100 watts po na makalab ilaw. So bili po tayo dahil dito gagamitin po yan sa ating bake mga kalab kasi yan po yung advice po ni Kuya na ilaw daw na kulay orange. Yup. So ngayon makalab ay magawa po tayo ng ilaw makalab. Diyan natin lalagay sa mismong anak talaga sa ating baboy makalab yung mga bihik. So ito po yung wire makalab. So itong wire makalab ay ito ay matagal na ito makalab. Yung nandun pa kami sa pispa namin makalab dati. So ngayon ay magagamit din natin okay na okay talaga. Say something like you love me and make my day like you always do. Like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel. Tell you how I feel. Every day something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning right. Yan, papailawan na. Tara! O, diba? Para mainit mga kalab, hindi sila malamigan. Sukot talaga ay. Ano ko rin dumiti. Bisa babi ano babi ha? Kawawa naman. Cut na lang. Uy, no. Ito mga pig. Hindi na patutuyo din ng anak. Nasa ganito. Yun yung ulam ng tubig. Iinom.
Ano na? Ipugsit, ipugsit eh. Ano na? So, ang oras na po ngayon mga ka-love is alas 6 na po ng hapon, So, okay, nung gagana. gabi, ayan. Isang bulan ko na wala. Di pa rin niya pinadede si ano, yung mga biik. Siya eh. Ano yung anak mana siya eh. So, ayun na po yung mga biik at nilagyan po namin ng katul para hindi sila malamukan. Ayan. So, si Francis na po ang ano dyan kasi ayaw niya magpa-disturbo. Okay na kita sa pura siya. Hindi para maan. Pura. Lagi mo ang pura. Kamu ganyan takot na. Ha? Stop siya. Papa. Kapita pa siya. Oh. Sige na dito kasi. Kaya na muhigda man na siya. Paguman, kanang hikap-hikapa din yung mga tutoy, tas pislat-pislita, huwag mahimo tutuyan. May bawaan kong labi iba. Sige, paspasibi. Muhigda man na siya. Ganyan. Higda mo itong ako rin makeup mo ni. Luan. Tapos higda. Kaya na siya, bit. Maanad siya. O, higda na siya. Sa mismong tutoy, Jit, yung ikapabi. Sa mismong tutoy. Higda mo siya. Maanad naman na siya. Sige. Okay. Ika pa ang tutoy, tas kanang murag patak ko ano ni Mubi, kanang pisit-pislito na tutoy. Na. Okay. Maanad na siya. Ayan. Anak nakita ko ipugsite sabi. Tapos anuhin mo yung kanyang didi, parang hilahin mo. Mismo yung tutoy jud mo kuan. Duha ka kamot na ako saan tasikat na po ng isa. Ayun, ang tiyan, tutoy, may hikap-hikap pa, kaya para makain mo siya nga baktin. Basta once nga marag okay na siya, di haladan siya, hatagan di yung baktin, tapos patutuyon na yun. Okay. So, yan yung nakita ko sa YouTube, mga kalab. Nag-search ako na kailangan anuhin yung kanyang mga kalab para dumedi po, para masanay po, mga kalab. Oh. Sige, ganyan mo, Bi. Parang himas-himasin yung kanyang dedi, mga kalab. Ayan, tulog na siya. Sige, ganyan. Tapos medyo okay na siya, Bi. Bigyan natin siya ng ng isang biik. Ipatry natin. Sige.
Pusit ang gatas. Gatas. So ngayon mga kalab is bibigyan po natin ng isang biik po si Francis para ipadede, yung maliit lang. Palayo ba? Ayun eh. Ito video. Tuloy pita. Dipos na yan. Patutoy ka pag na kaya na lang nimo. Ayaw lang siya ko ni. Ayaw gunitin ni kay mo. Dis na mas puhot man siya. Okay ko. So gugupitin po yung kanyang pusod mga kalab. Pero dito pira ra po kan. Aron ka didil sila, balang tagsa-tagsaon. Nanang dito na. So yung ginawa namin mga kalab ay nagpakulo kami ng tubig tapos nilagyan namin ito mga kalab ipahid po sa baboy na medyo mainit pa siya. Ayan. Para ipahid po sa kanyang dede mga kalab. Oh, I want you now, now, now. The world is spinning round, round, round. I want you now, I want you now. The world is spinning round, round, round. Oh, I want you now, now, now. The world is spinning round, round, round. I want you now, I want you now, I want you now. Sa dila. Ayaw ko na kaya dito makuhan. Hindi siya makala. Sa dila. Ay nagwala. Pero tilapan niya ang basa.
Wala na. Okay po yun sa palihay yung permintingan. Hindi niya masunod ang sa itong giligo. Yan na. Tutul na siya. Hindi na. Dito malakan. Ay, mapatang. Sa ito ba, matikman yan. Kuhan niya yan ba? Gilihay mo kunin na yun. Ilihay bitaw ni Dayan dito. Gilihay man dayon. Naman niya na. Kuhan eh. O asa ayang anak. Walang puti ako na. Hindi na dili na na. Kaya ko ba? Hindi pa na ako ginidili. Dik. Dik. Ayaw. Nawala naman siya. Wala na. Kailan na. Kontrolado na niya. Kaya hindi ko gambak din. Bawa na niya ako kasa dito. Hindi na na siya kapan ha. Dik. Sa kay kita ka na. Wala yung DJ na tinutuan. Wala Dili na. yan. Masakit. Ang iyang kong bahog balik ka. Wala na niya gikuan. Wala. Bawa na na. Okay. Mauga na siya. Ayaw sa iyo ba? I can tell you how I feel. Ang tutuyo ko na puro magpapakula naman. Ayan, tignan nyo mga kalab. Hindi niya na inano. Nandiyan kayo is. Ayan. Nandiyan. With you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now. You right now. Paano ko yan? Bakit niya? Hindi din siya mo. So nakikita po natin yung difference mga kalab. Nanginginig siya. Basta mo lang. So dahil po yan kay Kuya mga kalab, so siya po yung nagmamayari sa Butakal. So siya po yung pumunta dito. Tapos siya po yung rason mga kalab kung bakit napaamo niya po yung mama pig mga kalab sa kanyang mga anak. Di niya na po kinakagat mga kalab. Okay na po. Pagpakuha na din yun. Nalagay magkuha na na. Doon sa pagkanihanap. Hindi pa kayo gutumbak din. Di pa na siya. O, di gutum. Tayo ka, Franz. At siyempre mga kalab, maraming salamat po kay Uncle Magalab kasi siya po yung may-ari sa Butakal Magalab. Siya po yung nag-aalaga ngayon sa ating inay Magalab na bagong silang pa lang yung mga bihik kalabot. Kanyo. Yan. So salamat po kay Kuya. Ayan po sila. Sige na ko, lang siya magabalik ka. Anong feeling, Be? Masaya kasi kanina pa lang muntikan ako na makagat sa Mama Pig kasi Mama Pig. kanina. Ayan po mga kalab, hindi niya na po inaano yung kanyang mga anak. Ayan. So ngayon mga kalab, ang oras po ngayon is alas 12 na po. At syempre kami po ni Giselle ay ano pa mga kalab, gising pa din pero natawa ko kanina kay Francis kasi sabi niya, Be, dapat hindi talaga tayo matulog. Pero tignan nyo mga kalab. Tignan nyo kung anong ginawa niya. Sana ulo lang tulugan. Nilagay niya talaga sa labas yung sofa. So, update po sa inahin natin mga kalab. Medyo close na po sila ng biik at yung anak niya mga kalab. Pero medyo ano lang talaga, medyo may pagka ano pa sila, tignan nyo po. Ayaw niya talagang magpadede mga kalaw. Ito inahin na to eh.
So, ang oras po ngayon mga kalab is 2:00 na po ng madaling araw. Ayan. Ayan. Medyo inaantok na din kasi kami. Tapos, syempre first time namin mga kalab na mag-ano ng ganito. Wala talaga kaming alam kung ano ba talaga. Ginawa lang talaga namin yung best namin para maging okay sila dyan. Pero parang ang hirap mga kalab. Parang ikaw pa siguro unang sumuko kasi medyo malita talaga si Mama Pig. Ayaw talagang magpaano niya. Hindi talaga niya magpa-disturbo talaga mga kalab. Kaya sa oras to na 9:00. Habang naglilabor siya, sobrang likot niya. Tapos ano din, sobrang kapag inilabas namin yung anak niya, yung ano sana namin ipapadede sa kanya agad. muntikan pa ako na kagat. Ayaw niya mga kalab. Parang ginaganon si Francis. Muntikan ako makagat. Kaya ngayon, ayan, 24 hours kami ngayon, walang tulugan. Okay lang yan, at least na buhos natin yung ating pag-effort sa ating mga alaga. Sana hindi sila mapano mga kalab. Pero kung ano man talaga ang mangyari sa kanila, talagang huwag naman sana. Ano na mga kalab, 17 hours na po ang nakalipas, hindi pa rin sila nakadede. Tapos, yung ano din naman, tinanayad pa din namang ipaano sa biik yung ganon para ayaw din dumidi ng mga biik. Tapos ngayon, nalagay na namin siya doon. Tapos si Mama Pig nakahiga, tapos lalapit yung mga anak niya. Ayaw naman ni Mama Pig na papadede yung kanyang anak. Parang ipapaalis niya. Ayan ko, baka tomboy siguro ang baboy na yan. Mag 2:00 na po mga kalab. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. Yeah. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I try to erase just comes back when I'm sober and I see that face and it shivers. Nobody knows. Ginawa na talaga namin yung dapat talagang gawin. Ayaw niya talagang padidehin yung kanyang anak. Simula nung napanganak po yung mga anak niya, ayaw niya talaga. Parang talagang tumboy siya mga kalab eh. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know if I'll cope without you. Yeah, it shivers. Nobody knows.
na nakita niyo mga kalab na medyo mga kalab na hindi po kami okay mga kalab kasi yan po ay dahil po yan sa mga alaga namin bihik mga kalab na naawa kami kasi unang panganak pa lang ako talaga mismo yung nagpapaanak sa alaga namin bihik mga kalab. Kitang-kita ko talaga mga kalab na ginaganon ko, inaalalayan ko si Mama Pig. Nahihirapan po siya sa pag-aanak niya kasi sa sobrang laki po yung mga anak niya. Kaya hindi namin inasahan mga kalab na umabot sa point na ayun, isa wala ng buhay. Hindi natin inasahan na may mga ganyan-ganyan pala. Yun, yung bibi ko ay ayan. Puyat pa lang kami kagabi mga kalab, wala kaming tulugan, 24 hours po kami mga kalab. Hanggang ngayon, nasikatan din kami ng umaga tapos kanina ayan pag gising namin pumunta kami doon sa kulungan sa MB yan kung okay lang ba kayo dyan pero yun okay naman sila kaninang umaga mga kalab pero mga kaninang tanghali mga kalab yan po ay ayan nawala na talaga yung buhay talaga ng isang bihik namin at ayan pa may sumunod pa lang so pangalawa na yan parang Pangatlo. Pangatlo. Yun. Hindi kami na wala kaming gana na alagaan namin sila kasi dahil po yan sa pagsipag namin na ako mismo talaga yung nagpapaanak sa bihik namin niya bumigla lang na nawala yan. Yun. Kung pasensya po sa mga mukha namin na parang hindi na talaga napuporma ng mga tao talaga. Ayan, ang bibi ko, tutulog yan kasi puyat po kagabi yan. 24/7. Okay lang yan i-enjoy lang natin yan yung mga problema yan. Kunti lang yan, mga pagsulay lang po yan. So yan sa mga iba dyang mga ibang mga marunong sa mag-alaga ng bihik. So ayan, proud po kami mga kalab kasi kami first time pa lang mga kalab na mag-alaga kami ng bihik mga kalab. Mismo pala talaga na nagpapaanak kami mismo. First time. Hindi namin nanasan na yan, umabot sa point. So wala kami magawa kasi tao lang tayo. Ayan, kakain muna tayo ng snack. Snack muna tayo ng bingka mga kalab. Ikaw? So, ay sige, kila kay mo na gituyo. Kita may kagrabe na to effort sila ha. Sa mga lisa, sila taman. Hindi pa ka gusto nga ikaw nagpapulibidi dito. Normal mo na ginanagot. Iiyak po talaga si Giselle mga kalab kasi diba simula nung buntis pa po yung baboy, siya na talaga yung nag-aalaga, nagpapakain. Tapos di namin expect na mamatay pala. Gila. Luwi nito bro. Luwi, kaya may prawn sa mga luwi. Nawad ang ikong paglawam no, bali. Sa mga ano tayo mabuhat? Wala yung tayo mabuhat kay kuhan, si kulpog nila. Kaya try na mo ang baboy nga, kuhan yun ganado pang baba. Mahanap gina, nga namin sa pirmi, kuhan na. Kung sa kuhan pahangla na bang drive, kuhan na siya, oras na yung kuhan ba.
No. Okay na katong tulo ka buhok, Ben. So, mga maor mo kaya gingo nga. Di ba tulo mo buhi pa katong tulo? Ang buhay mo. Yung tutoy naman. Tulo ra siya na-survive. Nung nila ka, Selby. Tubag. Nung nila ka. Kay? Sabi kayo makalap kung ano yung baktin ng makalap. Siya mo gitig bahog. Oh, kalo. Maski ako, uy, kung ano ka nang sayang. Yeah. Kami no, nasakitan jud mi ni Francis, pero amo lang gingisi, katawa lang jud namo. Kaya syempre, ang gasto baya. Tapos, Yes, totoo po yun mga kalab. Sabi ko na kanina mga kalab na hindi talaga basta-basta. Kapag mag-alaga ka pa ng baboy, dapat ipapil mo din sa kanya na parang pamilya din ninyo yung pag-alaga ng baboy. So ayan, wala tayong magawa kasi na ibigay na natin lahat ng mga kahit basta lang magaling lang sila, pero yun, hindi na nila nakayanan, wala tayong magawa. basta yung naano lang talaga mga kalab is yun lang talaga yung una. Tapos instead na paglabas dapat ng biik, itawi dapat. Pero ayaw ng biik baboy mga kalab, parang kakagatin niya. Kaya natakot kami, di ba? Syempre first timer kami. So syempre talagang ihiwalay talaga namin. Tapos ipasok naman namin doon yung planggana sa loob. Parang kakainin niya naman. So syempre, di namin alam na normal ba yun, ganyan. Kasi syempre first time po. Pero sana wag kayong maano, diba? Kasi alam ko madaming komento dyan. Di naman namin din ginusto yung mga nangyayari. Kaya yun po mga kalab, medyo nakakasad po siya kasi sayang din yung pinaghirapan, yung Kaya talaga mismo si Giselle talaga nasaktan mga kalab dahil siya po talaga yung tapos ginaganon niya yung mga kalab na siya ginaganon talaga yung didi mga kalab para lang mabuhay. Anong nila ka, Sil? Sil, anong nila ka? Okay? Igong mabuhay pag dinalito na Ha? Igong dinalito mabuhay ang patay. Binyag ng buhay papatay na di ay. Di naman gutong makuhaan gud kay ganon din sila mabitang akong style akong baba panganga islit ng totoy pag mo kuan ba kayo sa mga anak siya mo timtim pa gani Medyo talagang yun nga, di ba 8 sila na baboy, ganyan, tapos iniwalay namin siya. Tapos si Mama Pig, bigla po siyang, kung ilapit namin yung baboy, parang nagwawire na po siya, nagwawala po siya. Kaya yun yung inaano namin. Kasi di ba first niya, siguro maintindihan nyo din naman yan kung bakit siya ganyan. Kasi first na pagkaanak niya yan. So spoiled po si Mama Pig. Kaya yung talagang yung sa amin is talagang hiniwalay na lang talaga namin muna. Kaya kapag umabot na naman po ng 8 hours, nilapit na naman po, ayaw na naman. Hanggat ngayon mga kalab, mga bandang alas 9, hindi pa niya inaano. Tapos bandang mga alas 12 po ng ayan, inaano na namin siya, parang dinadahan-dahan na namin siya na para syempre madidi niya. Kaya nagulat kami mga kalab kasi dinadahan-dahan lang namin. Okay naman po, pero late na lang talaga na kailangan pa nilang dumedi. Late na naabutan sila ng oras po na hindi makadedi po yung mga biik. Dahil talagang inano namin mga kalab, kung pipilitin namin, sobrang ingay po talaga, sumisigaw po talaga. Madami pong mga dito, syempre nahihiya din kami, mga kapitbahay. Nawala na po yung 5 baboy po mga kalab, so 3 na po yung natira. At meron na naman pong isa mga kalab na medyo papunta na din doon. So yung malakas po na magdede ngayon mga kalab is yung 2 lang talaga. So ayan po yung 2 mga kalab. Ayan, so nung una talaga sila yung pinakamalakas talaga dumede. At ayun yung isa mga kalab, medyo nawawala na siya ng malay.
Ayan. So, i-clarify lang po namin, baka may magsabi po dyan na kaya po namatay po yung biik ay dahil po naipit po ni Mama Pig, hindi ho. Dahil 2 days na po kami na walang tulugan. Binabantayan ho lang talaga namin. Ang rason po kaya po sila namatay po yung mga biik ay dahil medyo matagal pong nakadede sila. Alam ko po madami pong magko-comment dyan, pero pasensya, hindi po natin hawak yung buhay ng mga biik. Talagang, yun talaga siguro yung purpose po ni Lord na talagang kailangan muna naming matuto kasi syempre first time pa namin. Kapag sa una talaga mga kalab, medyo palpak pa talaga. Di tayo matututo kung walang palpak. Mas maging strong pa tayo sa susunod na darating po na magkakaroon na naman po ng anak si Mama Pig. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Ito yung baboy nila. Kasi unang pagpanganak, 8. Tapos namatay yung 6. Ang nakaproblema yun sa inahin, maliit yung suso, yung didi nila. Makapal siya pero maiksi yung didi. Yan ang problema sa kanila. Hindi makaangat todo ng mga biik. Yan ang problema nila. Kahit na yan ang mga biik nila, kagatin pa sa inahin, walang problema yun. Ang nakaproblema sa kanila, yung didi niya maiksi. Isang bisis lang to, hindi na yung inahin sunod, hindi na paanakin. Isang bisis lang, ano na lang, ipinta. O yan ang problema sa kanya. Kasi makaproblema naman sila pag manganak pa sa susunod. Yan lang ang ikasasabi ko. Sa gustong mag-comment o magtanong, follow na lang sa Facebook ko, sa Facebook na yung nakapangalan na Helped po. Doon na lang magtanong kung paano gagawin. At siyempre makalab, yung dalawa na lang po yung natira na sa yung biik makalab sa anak po ni Mama Pig, dalawa. Yung isa naman ay kay Uncle, tapos hindi lang namin ibibigay, so mabarayan na lang namin ng pira sa Uncle para sa amin na lang yung dalawang biik makalab kasi naawa din sa Uncle makalab kasi dalawa na lang po yung natira, so okay lang daw yan, at least na ayan, yun talaga nasabi na niya kanina Aragon. Tanggap ko na yung yung kalahating biik 2,000 kasi awa naman, magpakain pa sila. Marami pong salamat sa inyo. Salamat yan. Salamat ko lang. So, ayun mga kalab, ipapadede na po natin yung ating biik kasi dalawa na lang po yung natira. So, sana magustuhan nila yung lasa. Uy. The mirror who's looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you. So yan makalab, kung nakikita nyo makalab na hindi po kami naglagay ng mga bakal dito para sa inayin talaga, yan po ay hindi na kami naglagay talaga, yan po ay kaya naman namin babantayin yung mga alaga namin mga biik, yung mga biik. At kung nakikita nyo makalab na may duyan talaga, so ako po dito yung matutulog, palagi nagbabantay sa aming mga alaga. Pero ako nga ang makalab, huwag kayo maniwala dyan.
Natutulog yan si Uy, tulog ko, Dre. Tulog ko. Ayan. Pero, syempre, ano lang kami mga kalab, palitan lang ho kami. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. At ngayon po, sobrang saya namin mga kalab kahit nawalan po kami ng 6 po na biik, pero at least meron pong 2 na nagpapaano sa amin, di ba, ni Francis. At alam niyo mga kalab, sila po yung 2 unang lumabas, yung maliit, tapos yung 2 po. So sila po yung talagang una at 2 na lumabas po sa tiyan po ng baboy. Kaya yun po, inahayaan na po namin yung baboy po, kasi kapag medyo sumisigaw po yung biik, nag-a-adjust po si Mama Pig. Parang na-adjust niya na po yung kanyang sarili na kapag nasasaktan po yung biik, tatayo siya agad. Yun yung na-obserbahan namin sa ngayon. Advice kayo kung ibebenta ba namin siya or hindi. Baka feel din kasi namin, baka talaga sa una lang talaga siya ganon. Tapos sa pangalawa na mga kalab, hindi na siya ganon. Kasi diba, meron na siyang experience sa pagpapanganak. Kaya advice kayo kung ibebenta ba namin si Mama Pig or hindi. Or uulit pa ba tayo ng isa. Obserbahan natin kung okay na ba yung kanyang pagpapanganak or ibenta ganun. Kaya comment kayo dyan mga kalab. Kaya sa next day po, sa next vlog po ay i-update po namin kayo sa 2 biik. Dahil ngayon mga kalab, nakita namin mataba na sila Bino. Yes. Nakita namin makalab na mataba na talaga sila makalab, no? At least meron tayong experience sa mga ganyan. So kalimutan na natin yung mga nangyari. So let's move on dahil meron pa tayo natitirang mga biik. Ayan. Yes. So maraming salamat din talaga. Kaya update po namin kayo kasi ito sila mga kalab. O si Mama Pig at yung anak niya is komportable na sila. Okay na sila pati na. Hindi oo. na sila mag-aaway. Ayun po yung isa, ang taba na. Ayan din po yung isa mga kalab. O, di ba? Ang taba na. Ang taba na. Kaya sa ngayon mga kalab ay ito, binibigyan muna namin sila ng beberoon para kaming may anak ni Francis. Pinagtsatsagaan namin mga kalab para sa kanila. Siyempre di natin ginusto ang lahat mga kalab, ang mga nangyari. Sa katunayan po mga kalab, meron pong nag-sponsor ho sa amin na bumili or magpaayos po ng aming laptop. Pero na timing po dahil kinabukasan po ay bigla pong nanganak po si Mama Pig mga kalab. Actually wala kaming ibang pera po kasi di ba naubusan din kami dahil mas inuuna namin yung mga pangangailangan din talaga namin, especially po sa baboy namin mga kalab. So malaking blessing din po na may nag-sponsor po sa atin para pang ano po ng laptop, pero yun nga lang nakakasad dahil yun po yung nagastos namin sa pagpapaano dito ni Mama Pig mga kalab at sa kanya mga biik. So maraming salamat po kay Ma'am Ervi Madela dahil siya po yung nag-sponsor na mag-ano po ng laptop. Concern po siya sa amin na dahil sobrang lag na po ng laptop namin. Pero wag kayong mag-alala ma'am, kapag meron naman po kaming pera ay ipapayos po namin yung laptop namin. So, maraming salamat po sa iyo, ma'am. Yes. So si Ma'am Ervi Madela po ang nakaano po sa ating mga problema dahil alam niyo ba mga kalab, binili po namin po ng gatas like ganito mga kalab sa mga biik namin. Madami po yung binili na lang namin mga kalab. Mahal nga siya mga kalab, no? Pero okay lang. Dahil 2 na lang po yung biik na natira sa amin. So yung pera na binayad namin doon kay kuya ay galing din po kay Ma'am Ervi. So 2,000 pesos po ang binigay namin sa kanya dahil para syempre di na lang po makuha ni kuya kasi di ba ganun kapag may butakal dapat
sa isa ganyan. May kahati siya na isang Oo. big. Ito din po, galing din po ito kay Ma'am Ervy. Kaya maraming salamat Ma'am Ervy Madela. Tapos bumili din po kami ng pagkain po sa baboy. Po, dahil meron pa pong nabibiling pera. So, ibibili na lang talaga namin ito, uubusin namin para syempre maano po, masagana po yung biik namin. Kasi nakikita naman po namin na talagang nagustuhan po nila at hinaluan po namin ito ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, hindi talaga namin ito pinapaliwala po mga kalab. At alam nyo ha, sobrang laki po ng tulong ng King's Vita Plus dahil kahit po na hindi po nakikita po yung suso ni Mama Pig ay meron din pong mga gatas po na nailalabas niya po at talagang laking tulong po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Di lang talaga nakasurvive yung mga biik namin dahil naabutan na po ng gutom. Tapos di na kami nakapagbili ng ganito dahil gabi na din po yung nangyari na medyo na ano sila, may na-feel namin na parang nanghihina sila. Tapos kinabukasan mga kalab, tsaka na kami bumili nung ano na talaga sila. So sana wag niyo po kaming sisihin dahil di na talaga namin ginusto ang lahat. Ganyan talaga yung buhay talaga makalab na may pagsulay talaga. Yun, dawat-dawat tayo. Get through